Hindi ito ang mundong nais ng Diyos. Hindi niya binalak ang kasakiman, digmaan, gutom, pang-aapi at pagkasira ng kalikasan. Ang mga ito ay bunga ng paglayo ng tao sa kanyang kalooban at ng walang sawang pagnanasa sa kapangyarihan at kayamanan. Nilikha ng Diyos ang mundo bilang isang paraiso, isang tahanang may kasaganaan, kapayapaan at pagkakaisa. Ipinagkatiwala niya sa tao ang pangangalaga sa lupa, sa mga puno, sa mga hayop, sa mga ilog at sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi upang sirain, kundi upang alagaan at pagyamanin. Ang hangin at ang mga bunga ng kalikasan ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito nilikha, kaya wala tayong karapatang angkinin na para bang tayo ang tunay na may-ari. Tayo ay mga katiwala lamang ng kanyang nilikha. Ngunit dahil sa kasakiman, marami ang nawalan ng tahanan sa lupang nilikha para sa lahat. Marami ang nagugutom sa mundong sagana sana sa pagkain. Marami ang naghihirap habang ang iilan ay nag-iipon ng higit pa sa kanilang kailangan. Patuloy nating pinuputol ang mga kagubatan, nilalason ang mga ilog at dagat, at pinapatay ang mga nilalang na minsang namuhay ng payapa kasama natin. Ang mundong nakikita natin ngayon ay bunga ng mga desisyon ng tao, hindi ng kabutihan ng Diyos. Gayunman, hindi nawawala ang kanyang paanyaya. Magsisi, magbago, at bumalik sa kanyang kalooban. Kapag natuto tayong makontento sa sapat, magmahal sa kapwa, igalang ang bawat buhay, at pangalagaan ang kalikasan, masasalamin natin ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi tayo nilikha upang maagawan, kundi upang magtulungan. Hindi
habang may panahon, piliin natin ang kabutihan kaysa kasakiman, ang pag-ibig kaysa puot, ang pagkakaisa kaysa paghahati, at ang pangangalaga kaysa pagsira. Sapagkat ang plano ng Diyos ay buhay, kapayapaan, at pag-asa, hindi pagkawasak.